To green pastures He takes me. I know that He's right there for me in the daytime while I wander. He watches over me. In the noontime, when I'm thirsty, I know that He's still there for me. To the waters He directs me. He gives me water to drink. Like a shepherd, He leads me, though the way I know not. In the desert, through the valleys, I know my shepherd's with me. Through the valleys, I know that You are there for me. In the darkness, You save me. Through the night, You carry me home. Like a shepherd, He leads me home. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to You this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to You our lives. For we know through the stillness and the storm. For You've been with us from the start. Father, we commit to You our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain.
we commit to you our lives. Oh, we know that you are faithful through the stillness and the storm, that you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Oh, we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Good morning po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga sumusubaybay dito po sa Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. Kumusta po kayo mga kapatid? Ipagpaumanhin si Pastor po, Rada ay inuubo, may sipon, kaya ako na naman po ang inyong makakasama today. I hope na hindi po kayo pagsasawa mga kapatid. Ano? Praise God, purihin ang Panginoon. Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. Muling maglilingkod po sa inyo ngayong umaga para sa atin pong morning devotional mga kapatid. Ano? At talagang sa ngayon dahil yung pabago-bago po yung panahon ay marami pong nagkakasakit. Kaya mga kapatid, ingat-ingat po tayo. Ano, kaya salamat na muli sa pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan ng munting paglilingkod po ng Hope at Calvary mga kapatid. Ano? So bago tayo tuluyang mag-dive in, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon dahil muli niyo po kaming sasamahan sa umagang ito. Salamat sa pag-share ng ating pong broadcast every morning. Binabati po namin kayong lahat mga kapatid. Yung mga silent viewers po natin, magandang umaga sa inyong lahat. Okay? So, binabati po natin ang pamilya po ni Atilita Masangkay, sa buong family, kay Kuya Noli, kay Aloha, kay Brother Jonathan, kay Memory, kay Sheila, kay Kevin, kay Pastor, and siyempre sa lahat. Magandang umaga po dyan sa Bubog. Kay Sister Testan, good morning. Yan, salamat po sa pagbati, Sister Tess. Good afternoon po dyan sa United States. Kay Sister Elmatan Cometa ng Batangas City, good morning po. Kay Kuya Toto ng Tunnel, good morning po. Yan. Maraming salamat po sa pag-tune in. Kamusta na po dyan sa Tunnel? Kay Ma'am Maika, good morning sa buong family. Yan, salamat po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kapatid, kay Sister Elmatan Cometa ng Banaba West, Batangas City, good morning po. Kay Ate Minyang, good morning po. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga taga-tunnel. No? Maraming salamat na kayo po'y kasama namin today. Kay Brother Alan Luterio, ayan, good morning po. And yung mga silent viewers po natin, kay Ma'am Essie Andal Pimentel, salamat po sa pag-share, Ma'am Essie. Kay Maricar Macaburas Agustin, dyan po sa Marsan Village.
Yan, sa Agustin family, good morning po. And sa Agustin compound, good morning po sa inyong lahat. Kay Ma'am Diasen, kay Kuya Diaz, good morning po sa inyong lahat. Kay Sister Marilyn Marquez Alvarez, yan, good morning po. Kay Tere, yan, good morning Tere. Ayan, kay Maria Teresa Kasidsid, good morning po. Kay Sister Lenny Rose Ison Pipito, good morning po. Yan. Kay Brother Oji, good morning po. Salamat sa inyo mga kapatid. Ano? And salamat sa inyo pong mga pagbati. Salamat sa inyong mga panalangin. At saka siyempre yung mga regular nating mga viewers po natin. Ano, na hindi man nagpaparamdam ay kasama namin po kayo. Yung mga nanonood sa kanya-kanyang Facebook Live na sinishare po ng inyo pong mga kapatid, hindi ko kayo makita po dito, no? Malibang i-shout out po ninyo at babanggitin po natin. Kay Ma'am Christine Adre, good morning. Yan, salamat sa inyo mga kapatid. And buong Mindoro Island Bison, good morning po. Oriental, Occidental, kasama na yung Lubang, good morning po. Kay Sir Mark, Iganya, dyan po sa Cavite. Kamusta sir? And praise God na every morning ay kasama rin po namin kayo dito. No? Salamat po, God bless, and sa iyong work, good morning. And salamat din sa mga pagpapala na nararanasan para sa iyo. Okay, kay Ate Imelda Taniedo, good morning po. Ayan, salamat sa iyo, Ate Imelda. At siyempre sa lahat ng mga nababahaginan po ninyo ng inyong pag-share mga kapatid. So yung inyo pong pag-share, yung isang pindot po ninyo sa keyboard ay malaking bagay na po yan mga kapatid. Sa mga mahal sa buhay, sa family, sa mahal na asawa natin, no, sa mga anak po natin na tuwing umaga ay makarinig po ng salita ng Panginoon. Again, mga minamahal na mga kapatid, ito po ay hindi substitute. Ito pong pag-aaral na to, hindi ito substitute dun sa inyong mga personal na mga devotion. At kami rin po ay nananalangin, ang buong team ng Hope at Calvary ay nananalangin na magkaroon din po kayo ng personal na devotion mga kapatid. Aside po sa mga ganitong mga pagsasama-sama po natin. Sister Lenny Iturriaga, kay Kuya Levi, sa buong family po ng Mallorca, good morning po dyan sa Bubog. Maraming salamat po. Kay Sister Erlinda Monte Alto, good morning po. Yan, salamat po sa inyo mga kapatid. Okay? So tayo po yung mananalangin na mga kapatid. Baka meron po kayong mga prayer requests. Inyo pong ilagay sa ating pong comment section. And pagkatapos po ng ating pong awiting ito, tayo po ay sama-samang mananalangin mga kapatid. And again, in-encourage ko rin po kayo na please pray for the team ng Hope at Calvary on behalf kay Ma'am Essie, kay Ma'am Lynn, kay Sir Chayen, kay Pastor Rada, kay Pastor Arian, kay Pastor Joshua, kay Sir Mike, kay Ma'am Del, and kay Brother Jonathan. Yung mga bumubuo ng Hope at Calvary team, mga minamahal. Okay? So, pakinggan natin itong awit na to and then tayo po yung mananalangin ng sama-sama. When your days are dark and bleak, when your strength is growing
There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and Okay, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Mahal naming Diyos na mahabagin sa lahat, ngayong umaga kami masayang muli na lumalapit sa inyo, nagpupuri, nagpapasalamat, at kinikilala ang iyong kadakilaan sa aming buhay. Na sa buong magdamag kami iyong pinagpala, iningatan, binangong muli sa aming pagkakatulog, at nadamang muli ang pahiram na kalakasan at buhay para sa amin, Panginoon. Purihin ka, mahal na Diyos. Muli ka namin sinasamba, Espiritu at katotohanan. Panginoon, tanggapin po ang aming mga pagpupuring ito. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Na loobin mo, O Diyos, sa amin pong pagsasama-sama ay ang maitaas namin ay ang iyong kapurihan, ang inyong pong banal na pangalan. At salamat po sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa amin na kami magkasama-sama, Panginoon. Salamat ng marami. At ngayong umaga, walang ibang layunin kami, Panginoon, kundi ang muling makilala po kayo. Muling malasap ang inyong pagyakap sa bawat isa sa amin, ang pagkukup sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang pangangasiwa sa
sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ang maranasan nawa ng lahat. Panginoon, Amang Banal, sa iyong kahabagan, loobin mo na ang lahat ay makaunawa ng mga mensahe na maririnig po sa amin pong pag-aaral. Kahintulot na mangusap kayo sa kaisipan lahat ng makakapakinig ng mga mensahe ng pag-asa, mahal naming Diyos. Loobin mo, Panginoon, na ang kaunawaang makalangit ang maranasan namin. Maging dapatin din po ang bawat isa sa amin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa sa inyo. Mahal naming Panginoon. Dalangin din po namin ang ilan po naming mga kapatid na mga may sakit. Si Ma'am Marcel, patuloy namin idinadalangin. Patuloy po pagkalooban ng kalakasan. Salamat po, nagpupuri po kami dahil little by little, nakakitaan po siya ng improvement. Mahal namin po, Panginoon. Purihin po kayo. Ganoon din po, dalangin din po namin si Althea na nasa hospital. Panginoon, aming dalangin na inyo rin po siyang pagagalingin, pagagaanin ang mga kabigatang nararamdaman. Ganoon din po, dalangin namin ang aking anak, si Gadjel, meron pong munting karamdaman. Mahal na Diyos, sa inyo po namin inilalapit ang lahat na ang kagalingan ang siyang ipagkakaloob. Ganoon din po kay Pastor Rada na mayroon pong ubutsipon, aming dalangin na malampasan po ang ganito ng mga pagkakasakit, dala ng pabago-bagong panahon at mga pagod, Panginoon, aming dalangin na ito pong nakakalooban ng pinakamabuting kalusugan ng pangatawan. Aming dalangin din po ang mga nasa prayer list po namin sa Hope at Calvary na mga may karamdaman po. Aming dalangin po ang kapatid naming si Loretta De Leon na mayroon pong stage 3 na cervical cancer. Panginoon, aming dalangin na hindi pong kapagalingin din. Mahal namin po, Panginoon. Aming dalangin din po si Brother Domingo Esteban na mayroon din pong prostate cancer, Panginoon. At si Brother Jojo Esteban na mayroon pong heart ailment. Mahal namin, Panginoon, hindi po kami exempted sa mga malulubhang karamdaman. Subalit sa pagkakataong ito, kami nagtitiwala na inyo pong papangyarihin ang pinakamabuti sa mga kapatid po naming nabanggit. Aming dalangin din po ang vision po ng anak po ni Doktora Lourdes Concel, si Paul. Kailangan po ng kagalingan. Siya po ay na-confine sa heart center at kailangan po ng malaking salapi para sa gamutan, Panginoon, na maaaring umabot po ng milyon na halaga para sa medication na kailangan sa weekly, Panginoon. Sa pag-dialysis, salamat po dahil ang mga ganito pong mga pagkakataon ay isang pribilehiyo na huling mailapit namin sa inyo ang aming pong mga kapatid na ito, maging ang buong family. Aming dalangin na pagkalooban po ng comfort, Panginoon, at patuloy na gabay galing sa inyo. Aming dalangin din po na patuloy pong makaranas ng kapanatagan ang mga nasa UP, Maguindanao, na at sa buong Bangsang Moro sa Region 12 na kagabi po ay sunod-sunod po ang malalakas na pagyanig, Panginoon. Naway magkaroon po ng kapanatagan, kapayapaan ng bawat isa. Iligtas din po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid sa pagmamakan. Dalangin din po namin ang aming pong bansang Pilipinas na nakakaranas po ng pagkakahati-hati
bunga ng mga political na mga ideologies. Panginoon, dalangin po namin na anuman ang iyong kalooban, mapangyarihin ang pinakamabuti. Alam namin malapit na inyong pong pagbabalik at kami po inyong inihanda sa inyo pong muling pagparito sa lupa ito. Dalangin din po namin ang mga hindi nabanggit ng mga pangalan na mayroong pong mga karamdaman. Panginoon, aming dalangin na inyo pong haalalayan, nagalingin, ayon sa inyong banal na kalooban mula ng Diyos. At ngayong umaga, sa lahat po ng mga makakarinig ng panalangin ito, ay inyo po silang i-bless, inyo pong aalalayan, inyo po silang patuloy na gagabayan, Panginoon. At ang pagsama po ninyo, ang pangunguna po ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maranasan ng lahat. At sa aming pag-aaral ngayong umaga, wala kaming ibang layunin kundi ang maitaas ang inyong banal na pangalan, pagkalooban kami ng karunungan, aming mga anak na nakikinig, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ay hindi pong i-bless kami ngayong umaga, Panginoon. Sa mga mensaheng aming pong makikinig. Meron din po, dalangin po namin ang camping ng San Jose Adventist Academy na magpapasimula ngayong araw na to. Ang safety, ang magpapalang makalangit, pagtutunan ng mga bata, Panginoon, ay inyong pagkakaloob. Ingatan ng lahat ng mga campers, mga ngasiwa, mga kaguruan po namin ay aalalayan. Salamat, Panginoon, sa laging pagdinig sa aming mga panalangin at sa laging katiyakan na laging hindi nyo kami pababayaan, Panginoon. Ito pong aming pakiusap at pagdalangin. Salamat, Panginoon. Inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mga minamahal na mga kapatid, thank you so much po. At ayan po, may prayer request po si Jane. Naway ang lakbay aral ng mga bata, gabayan sa tugtog natin po. Sige po, atin pong ipapag-pray po yan. Okay, si Kuya Berhel Sahot, good morning po, gandang umaga. Kaya Ate Lodi, dyan po sa San Isidro, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. And God bless po. Okay, tayo po'y mag-aaral na mga kapatid, atin pong umagang ito, ating binabati rin po si Brother Rod Lirag ng Lipa City, si Sister Londa, good morning po, ayan, si Brother Bleng, good morning po, nasa ating pong prayer request din po, ating pong ipapanalangin din po, sana'y makaranas po ng pinakamabuting kalusugan mga kapatid. Okay po, mga minamahal na mga kapatid, so tayo po ay magsisimula na po mga kapatid. So, yung mga silent viewers po natin, good morning po. Kay Ma'am Larry, good morning po. Kay Brother Nervin, good morning po. Ayan. Okay. So, mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay ito po mga kapatid, akin po i-share. Yan po. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ay Jesus Christ revealed the riches of heaven. Amen, mga kapatid. Mismong si Jesus, ang Diyos, ang nagpahayag ng kayamanan ng langit, mga kapatid. At titingnan na po natin, ano itong binabanggit na kayamanan ng kalangitan na ipinahayag, na ipinakilala, ng ating pong Panginoon, mga minamahal. Okay? So yung po ating pong pag-uusapan, Jesus Christ revealed the riches of heaven. Kahapon, nakita po natin na talagang ini-encourage po ang lahat na mapuno po tayo ng mga kapatid, ng kaisipan ng ating pong Panginoong Kristo. So Jesus revealed the riches of heaven. Again, ito po series ng Reflecting Christ, our perfect example. So titingnan po natin ano yung atin pong pwedeng ma-adapt
maging take away ngayong umaga sa atin pong gagawing pag-aaral, mga kapatid. Okay? So, Jesus Christ revealed the riches of heaven. Ang ating pong susing talata, mga kapatid, yan po, nababasa po natin sa Isaiah, mga kapatid, Isaiah 51 verse 3. Medyo napalaki yung font natin. Sabi po rito, mga kapatid, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the broken hearted. Po, mga minamahal na mga kapatid, yan po yung napakaganda dahil ito po isang prophecy. Propesya ni Isaiah na pagdating ng Messiah, mga kapatid, na si Jesus Christ, ay magkakaroon ng katuparan ito pong mga salitang ito. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, ay sapagkat aliwin ng Panginoon ang Zion, mga kapatid. At ipagkakaloob po yung pinakamabuti, mga kapatid, sa atin. Sabi rito, kanyang aliwin ang kanyang sirang dako. Gagawin niyang parang Eden. Sang-ayon po sa 51 verse 3, mga kapatid. Ang kanyang disyerto na parang halaman ng Panginoon. Kagalakan at kasayahan ay matatagpuan doon. Pagpapasalamat at tinig, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito po isang napakagandang revelasyon, mga kapatid. Upang pagkalooban sila na tumatangi sa Zion, upang bigyan sila ng putong, mga kapatid, putong na bulaklak sa halip na mga abo. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran, ang panim ng Panginoon, upang siya'y bigyan ng kalwalhatian, mga kapatid. Kaya talagang isang pagkakataon ito, mga kapatid, na makita po natin na yung anointed one, na si Jesus Christ, ay talagang yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Yung Espiritu ng Panginoon, na nasa ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid, ay ipagkakaloob, mga kapatid, sa Kanya. At ito po yung nagkaroon po ng katuparan, mga minamahal na mga kapatid, na talagang pagkalooban ng Espiritu ang ating pong Panginoon. Ang dahilan, mga kapatid, ay upang, sabi rito, ay upang magpahayag. The Lord hath anointed me to preach good tidings and to the meek. Si mga kapatid, He had sent me to bind up the broken-hearted, mga minamahal. Kaya yun po yung tinutukoy na riches, yung kayamanan, mga kapatid. Ito yung kayamanang material, mga minamahal na mga kapatid. Kundi yung maipangaral, yung binabanggit itong good tidings doon sa mga maaamo, na siya po'y sinugo ng Diyos Ama, mga kapatid, na yung mga bagbag ang kalooban, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman na nagdudurusa dahil sa kasalanan, mga kapatid, ay ang layunin ng Diyos ay si Kristo po, ay maging mga kapatid, maging solusyon, mga minamahal. Kaya sabi rin, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach the good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the broken-hearted, mga minamahal. Kaya yun po talaga yung layunin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Ang Espiritu, sabi rin, ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin. Yun po yung kapahayagan, mga minamahal na mga kapatid. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako. Pag sinabing hinirang,
adi pinili, mga minamahal na mga kapatid. No, pinili ng Panginoon, pinili ng Ama, no, upang ipangaral ng mabuting balita sa inaapi. Yun po yung binabanggit ditong mga broken-hearted, mga inapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Kaya mga kapatid, yung kayamanan ng Panginoon Jesus ay hindi po yung material, kundi yung magpagaling, no? Magpagaling ng mga bagbag na puso upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, kapatid, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. No? Ito po'y prophetic in nature at gusto ng Panginoon ay lahat po'y makaalis, makawala. Magkaroon po ng freedom. Freedom saan po mga kapatid? Sa kasalanan. Yun po yun. At hindi lang yung freedom na dun sa pagkakulong natin, kundi po'y tumutukoy dun sa pagpapalaya ni Jesus sa lahat ng mga tao na naalipin ng kasalanan. Mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya napakaganda na makita natin itong kapahayagang ito. No? Buksan sa mga bilangguan, yung mga kapatid, sa mga bilanggo. Matagal po tayong nabilanggo sa kasalanan. At nung dumating si Jesus, mga kapatid, tayo po'y pinalaya. Yun po yung kapahayagan, mga kapatid, ng ating Panginoon. The Spirit of the Lord is upon me, according to Isaiah. Because the Lord had anointed me to preach good tidings. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkapili sa atin ng Panginoong Jesus bilang lingkod niya ay mayroon pong layunin siya. Ano po yung layunin sa pagkapili sa atin? Kung paano si Jesus ay mayroong ganito pong gawain, ay ganoon din po tayo mga kapatid. To preach good tidings, mangaral ng mabuting balita. Doon sa unto the meek, si mga kapatid. He had sent me to bind up the brokenhearted. Kaya talagang ang role po natin, mga minamahal na mga kapatid, ay maging pagpapala. Maging pagpapala tayo dun sa mga tao na nakakasama po natin araw-araw. Nakakasalamuha. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Yun talaga yung ating pong gawain. Matapos tayong piliin ni Jesus, sa maraming mga tao, ay narito tayo upang magpalaya, maging pagpapala. Kaya napakaganda ito pong talata, mga kapatid, na atin pong nakita. Ito po yung kapahayagan. Ito yung binabanggit na kayamanan. Nakapaloob po dito yung kayamanan ng Panginoong Jesus na ipahayag po sa maraming mga tao. And kayo, ako, ay by virtue ng pagkapili po sa atin, ay ito po'y isang gawain, mga minamahal na mga. Kaya kung nyo pong susundan pa yung talata, kahit doon sa Isaiah 51 verse 3, mga minamahal na mga kapatid, ay gayon din po yung binabanggit. Na talagang iko-comfort ng Diyos ang Zion. Sino po yung Zion? Na yung mga minamahal na mga kapatid, yung mga lingkod ng ating Panginoon. Amen? Kaya the Spirit of God is upon me. Kung natin pong i-contextualize, i-personalize, yung talata, pwede nating paltan yung pangalan, The Spirit of the Lord God is upon me. Tayo po yun, mga kapatid. Dahil, anong ginawa sa atin ng Panginoon? The Lord anointed me. Pinili yung anointing. Sa bansang Israel kasi, pag sinabing anointed, inanoint, ay ikaw talaga ibinukod. Pinili. Mga kapatid. Pinili tayo para mga kapatid, ano yung pagkapili sa atin? To preach good tidings. Mga kapatid, talagang yun na po yun. Hindi na tayo makakahindi kasi yun talaga yung pagkapili sa atin. Ang pagkapili sa atin ay to preach the good tidings doon sa mga, sa mga inaapi. Mga kapatid. Sino yung inaapi?
Ito yung mga outcast ng society, ito yung mga nagdarahop, ito yung mga mahihirap, kahit yung mga mayayaman na nangangailangan ng paglilingkod ng Panginoon. So wala pong pili, no? We are here, mga minamahal, no? We were chosen, no, by God, by Christ, to preach good tidings sa mga inaapi, ano, at dun sa mga naalipin ng kasalanan, mga kapatid. Ito po yung kayamanan, Sister Rhea Sahot Aronan, ano po, and then Jason Tabangay, ano, si Doris, ganoon din. Ito po yung pagkatawag sa atin, ano po, na maging pagpapala, maging blessing, maging katulong, ano po, doon sa mga nahihirapan. Yun talaga yun, mga kapatid. Ano yung pagkatawag po sa atin. So, kung ganoon din po sa ating pong Panginoong Jesus, din po ang kanyang, si Jesus kasi ang naging mabuting halimbawa ng lahat ng mga paglilingkod nito, mga kapatid. Amen? Siya po talaga yung katuparan. Siya po yung ating pong dapat maging halimbawa sa mga paglilingkod, ano, mga minamahal na mga kapatid. No? Sabi pa rin sa verse 2, no, upang ihayag ang kalugod-lugod ng taon ng Panginoon at ang araw ng pag-iingat ng Diyos, upang aliwin, si mga kapatid, upang aliwin ang lahat ng tumatangis. Kaya mga kapatid, kamusta po kayo? Kamusta po ako? Nasasalamin nyo ba? Nakikita nyo ba dito sa talatang ito yung inyong sarili, yung aking sarili, mga kapatid? Ano? So, ngayong umaga, pinapaalala sa atin ng Panginoon na ito po yung gawain po natin. Ano? The Lord had chosen us, mga kapatid, to preach the good tidings. No? He had sent us to bind up the brokenhearted. No? To comfort, no? To comfort yung mga tumatangis, yung mga nahihirapan, mga kapatid. Pinapalakas po natin, tinatapik sa balikat, pinapaalalahanan. Ano? We pray together. Hindi lang yung we pray, yung ikaw ang nananalangin. No? We pray together. Pag sinabing together, ay yung mga kasama natin, nananalangin din, nagdadalanginan. Mga minamahal na mga kapatid. Yun po talaga yung pagkatawag po sa atin. And praise God, when the Spirit of the Lord is upon us, hindi po magiging mahirap ang ganito pong gawain. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Purihin ang ating pong Panginoon. Okay? So, yun po yung ating memory verse ngayong umaga. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, mayroon pa akong inihanda ditong ilang mga pagbubulay-bulayan po natin. Number 1, let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Yan, mga minamahal na mga kapatid. Ano, i-embrace po natin Sir Michael Chavez and Sister Marlene Darisay. Ano, Ate Doris, i-embrace daw po natin. No, let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Atin pong yakapin ang pagpapakumbaba ni Jesus habang tayo po'y gumagawa para sa Kanyang kaharian. Amen, mga minamahal. Kaya tuwing umaga, ang daming mga impresyon. Ano, yung ibinibigay, sorry po, yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano, mga kapatid. Kaya sa atin pong pagkasugo sa atin, ano, ay embrace po natin. Talagang yakapin po natin. No? Ang ating pong Panginoon, yung Kanyang pagpapakumbaba, upang maging pagpapakumbaba natin habang tayo po'y gumagawa sa Kanya pong kaharian, mga kapatid. Mga kapatid. So, let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Okay? Ano po yung kingdom na binabanggit dito, mga kapatid? Yung kaharian ng Panginoon, ano, yung Kanyang pagliligtas, yung Kanyang biyaya, yung Kanya pong mercy sa atin, mga kapatid. Ano po yung magpahayag po tayo ng kalayaan para dun sa mga nabihag ng kasalanan habang tayo po'y gumagawa. Ano pong gagawin po natin, mga kapatid? Yakapin po natin yung pagpapakumbaba ng Panginoon. Kung paanong inabot niya na Jesus
yung iba't ibang klase ng tao sa lipunan nung siya po'y nandito. Mapamayaman, mapamahirap, mga may sakit, mga walang sakit, mga kapatid. Ay nagpakumbaba ang ating pong Panginoong Jesus sa kanya pong paggawa, mga minamahal. Actually, Jesus Christ were accused, no, by the Pharisees, by the Jewish community, na Christ is mingling with the sinful one, nakihalubilo sa mga makasalanan. Talagang inabot niya, mga minamahal na mga kapatid. Ipinakita niya sa atin na wala dapat po tayong itinatangi pagdating po saan, mga kapatid? Pagdating po sa kanyang kaharian. Amen, mga kapatid? Kaya ito pong number 1. I hope na ito po'y ating ma-adapt. Let us pray, mga kapatid, na yung maghari sa puso po natin ay yung humility ni Kristo. Amen, mga kapatid? Yung pagpapakumbaba. Let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Okay, mga minamahal. Kaya mapapansin po natin dito sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, kung inyo pong makikita sa ating pong screen, ang sabi po rito, ay never was there evangelist. Ang sabi doon, never was there such an evangelist as Christ. He was the majesty of heaven. Amen, mga minamahal na mga kapatid. He was the majesty of heaven. But He humbled Himself. Ayan, mga kapatid. Kaya, let us embrace Christ's humility. Nagpakababa po siya. He humbled Himself to take our nature, that He might meet men where they were. All people, rich and poor, free and bond, Christ, the messenger of the covenant, brought the tidings of salvation. Amen, mga minamahal na mga kapatid. His fame as the great healer spread throughout the Palestine. The sick came to the places through which He would pass, that they might call on Him for help. Hitherto came many anxious to hear His heart, to hear His words, and to receive touch of His hand. Thus, He went from city to city, from town to town, preaching the gospel, healing the sick, the King of glory in the lowly garb of humanity. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umaga, kung paanong in-embrace ni Kristo, yung ganito pong pagpapakumbaba para maabot yung mga tao, mga mayayaman, yung mga mahihirap, yung mga nagdarahop, yung mga nagdurus. Ano pong ginawa niya, mga minamahal? Siya po'y nagpakababa. Ayan, mga kapatid. Kaya yung humility, hindi po ito sign ng weakness. Instead, humility is a virtue na dapat makultivate po ng mga anak ng ating Panginoon. Kayo at kasama man. Amen? Kaya yun po yung ginawa ng ating pong Panginoon. Na Panginoong Jesus. Again, ibinalita niya yung pabalita ng kaligtasan in all classes of people. Bilang isang Diyos, ito po yung kayamanan na binabanggit ng Panginoon na bilang great healer. Ay siya po'y inabot po niya yung mga may sakit sa different places na kanya pong na kanya pong mapaglingkuran. At marami po yung tumawag sa kanya, mga kapatid, para sila po'y matulungan, mga kapatid. Kaya yung lahat ng nakarinig ng kanya pong balita, ay nagkaroon ng pagkakataong malasap, matikman, yung kagalingan ng kanyang kamay, mga minamahal na mga kapatid. So, Christ worked from city to city, from town to town, from different places. Mga minamahal na mga kapatid, because of His humility, He humbled Himself before God, for the people, mga kapatid, preaching the gospel and healing the sick. Amen, mga minamahal na mga kapatid. And the King of glory in the lowly garb of humanity. So, ganon din po tayo, mga kapatid. Yun po yung inaasahan ng Diyos sa inyo
sa akin, sa ating lahat, mga kapatid. So, while we preach the good tidings of salvation, maranasan po natin yung pagpapakumbaba, mga kapatid. Kaya yung una, the first point na gusto ko pong emphasize, mga kapatid, let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, ano ang inyong take away sa bagay na yan, mga kapatid? Pangalawa po, mga kapatid, 4 lang po ito. Boldly proclaim God's hope to a sin-sick world. Ayan, mga kapatid, katulad kahapon, na talagang mayroong katapangan dapat nating ipahayag. Ano po? Yung pag-asa, kanino, mga kapatid? To a sin-sick world. Ayan po. Yun po yung maipahayag yung kanyang kayamanan. Yung kanyang kayamanan ng biyaya, yung pananampalataya, yung pag-asa na kay Kristo, mga kapatid. So, hope to a sin-sick world. Bakit sin-sick world? Sin-sick world. Kung inyo pong papansin, mga kapatid, ano ba yung estado? Ano ba yung kalagayan ng atin pong sanlibutan ngayon, mga minamahal na mga kapatid? Ano ba yung tinatawag na sin-sick world? Punong-puno ng ng sakit ng kasalanan. Mga kapatid? Makikita natin ito sa Matthew chapter 5, mga kapatid. Ano itong binabanggit na sin-sick world? Bakit kailangan nating mayroong katapangang i-proclaim yung pag-asa na sa ating pong Panginoong Diyos sa sin-sick world na to? Ano po yung sin-sick world? Ito po yung, mga kapatid, yung dukha, yung nahapis, mga kapatid, yung mga nagmamataas, yung mga nagugutom sa katuwiran, magiging nagugutom sa physical na pagkain, yung mga dapat kahabagan, mga kapatid, sa lipunan. Ito yung tinatawag na sin-sick world, mga kapatid. Yung may mga hindi malinis na puso, yung mga pagmataas, mga kapatid, yung mga mayayabang na binabanggit dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 5. Yung mga inuusig dahil sa katuwiran ng Panginoon, yung mga alipin ng kasalanan, yung may mga kalungkutan, mga kapatid. Sabi rito, yung mga binabanggit dito, mga mapapalad, ito po yung kalagayan ng sanlibutan. So, anong gawain po natin? Ano yung role bilang chosen one, chosen servant? Mga kapatid, let us boldly proclaim God's hope to a sin-sick world. So, yun po. At, katulad kahapon, mga kapatid, na ating pong nakita, narinig, magkakaroon lamang tayo ng we can boldly proclaim God's hope to a sin-sick world. Kailan? When we are directed, impressed, filled ng mga kapatid, ng Holy Spirit. Yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ito po isang, again, another wake-up call sa ating lahat. Kamusta ako? Kamusta po tayo? Are we boldly proclaim God's hope to a sin-sick world, o baka nagsasarili po tayo? Wini-withhold po natin ito pong mga bagay na ito. O iba yung nakikita ng mga tao sa ating, mga kapatid. Kaya ito po isang paalala sa atin. Okay? Mga kapatid, sabi nga dito sa ating pong pag-aaral, sabi po rito, mga kapatid, pag-aaral, festivals of the nations are to the multitude absorbed in outward ceremony. He spoke of heavenly things. Though we speak of heavenly things, mga kapatid, bringing eternity with their view. To all, He brought treasures. Ito yung kayamanan from the storehouse of wisdom. He spoke to them in language simple that they could not fail of understanding, by methods particularly His own. He helped all who were in sorrow and affliction. With tender, courteous grace, He ministered to the sin-sick soul, bringing healing and strength. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ito po yung nangyari kay Jesus. Ito po yung dapat nating dalhin
ano po, dun sa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan. Yung pag-asa na kay Jesus, mga kapatid. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, Sister Marites Chavez and Michael Santos, no? Sir Mike, good morning po sa inyong lahat. Kaya talaga, mga kapatid, ano po, yung mayroong katapangang ipahayag natin, no? I-proclaim yung wisdom ng Panginoon. Ito yung kayamanan ng Panginoon, yung kaligtasan para sa iba. Yung iba ay magkaroon po ng glimpse of eternity. Ano, matikman yung langit-langitan, mga kapatid. No, ito yung kayamanan ng Panginoon, yung pag-asa ng kaligtasan. So, bringing sin-sick world, no, doon sa kaligtasan ng inialok ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon na talagang it is about time, mga kapatid, na talagang maging seryoso, no, doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, Ninong Joe Cardona. No, talagang day by day, no, ang ating panalangin ay maging pagpapala, mga kapatid, para sa iba. No, not necessarily may pagpalain yung iba sa pamamagitan ng mga pera or physical or tangible na mga bagay. Hindi, ang napakahalaga, mga kapatid, ay mailapit, no, natin sa Panginoon at matikman din po nila yung kayamanan ng pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Kaya ito po yung isang bagay na ipinapaunawa sa atin ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya yung pangalawa, mga kapatid, boldly proclaim God's hope in sick world. Okay. Binabanggit po dito sa ating pong pag-aaral uli, pangatlo, be a shining beacon of hope to hearting humanity. Even, mga kapatid, be a shining beacon of hope to hearting humanity. Kaya purihin ang Panginoon na tayo po'y pinaalalahanan kung paano si Jesus ay naging shining beacon of hope. Naging liwanag, no, ng pag-asa doon sa mga, ang tawag ito, hurting humanity, yung mga nasasaktan, yung mga naaapi, yung mga yung kalagayan ng sanlibutan, mga kapatid, dahil punong-puno ng kasalanan. Tayo po'y pagpapala. Tayo po'y beacon of hope. Tayo po'y liwanag. Tayo po'y ilaw. Tayo po'y asin, mga kapatid. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. So matapos nating i-embrace yung humility as we labor for God, mga minamahal na mga kapatid, matapos tayong magkaroon po ng boldness to proclaim salvation sa mga tao, mga kapatid, our next goal is be a shining beacon of hope to a hearting humanity. Amen, mga kapatid. Yan po ay napakagandang paalala po sa atin. Kaya sabi rito, what a busy life he led. Mabisi ang Panginoon. Day by day, he might have been seen entering the humble abodes of want and sorrow, speaking hope to the downcast, peace to the distressed. Gracious, tender-hearted, pitiful, he went about lifting up the bowed down and the comforting sorrow. Wherever he went, he carried blessings. Mga kapatid, sana ay masumpungan din tayo sa ganitong kalagayan. Ito po yung kayamanan na inihayag ng Panginoong Jesus, mga minamahal. Bagamat siya po'y busy, naging beacon of light, naging beacon of hope ang ating Panginoon. No? So, sana ngayong umaga, ganun din po tayo, mga kapatid. Na day by day, no? Na sa ating pong paggawa, no? Kung sino man yung ating makasalamuha, ang ating pong mindset ay maging beacon of hope. Dun sa hearting humanity. Yung mga gracious, tender-hearted, yung pitiful, yung kahabagan po natin, ay ang Panginoong Jesus ay He went about lifting up, pinalakas,
yung mga nanghihina. No? Kino-comfort yung mga mayroong mga kalungkutan. At kahit saan siya pumunta, mga kapatid, no? Si Jesus, dala-dala niya po yung blessing na ito. Yung carried blessing. Kaya mga kapatid, yung kamay po natin, yung sarili po natin ay maging blessing para sa iba. Baka tayo po'y pabigat, mga kapatid. Baka tayo po'y burden dun sa halip na tayo po'y blessing. No? So, pag-isipan po natin itong mga bagay. Ito yung kayamanan na binabanggit ng ating pong Panginoon. Sabi nga sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. A city that sits on a hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under a basket, but on a candlestick, so that it gives light to all who are in the house. Kaya mga kapatid, tayo kaya ganito? Okay, nagre-reflect, ako ay light, no? Na nagliliwanag. Kaya ang sabi dun sa 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung gawain ko natin. Be a beacon of hope to heartening humanity. Amen, mga kapatid. Ano pang binabanggit ito? He ministered to the poor. Jesus studied also to find ways of reaching the rich. So, balanse po kung paanong iniisip niyang maabot yung mga mahihirap. Pero hindi po yung mga mayayaman. Pinag-aralan niya kung paano makisalamuha sa kanila. He sought the acquaintance of the wealthy and cultured Pharisee. Kasi mga kapatid, yung mga edukador, yung mga educated na mga Pharisees and Jewish noblemen and the Roman ruler, he accepted their invitation. Si mga kapatid, attended their feasts, made himself familiar with their interests and occupations. Si mga minamahal na mga kapatid, naging interesado ang Diyos dun sa kanila pong mga profession, sa kanila pong mga interests, sa kanilang mga occupations. Anong layunin, mga minamahal? That He might gain access to their hearts and reveal to them the imperishable riches. Yung mga minamahal na mga kapatid, minsan tayo po ay napaka-explosive. Kanya-kanya, parang tayo, ayaw nating abutin yung kalagayan ng mga mahihirap. At the same time, yung kalagayan ng mga mayayaman. Alamin daw po natin ano yung kanilang mga interest, ano yung mga occupations po nila. So that we might gain access yung kanilang mga puso, mga kapatid. And ipahayag sa kanila yung imperishable riches. Amen, mga kapatid. Kaya tayo po'y walang tinatangi, mga kapatid. Kahapon, mga kapatid, pumunta ako ng diagnostic dito po sa bayan po natin, talagang sabi nila, ikaw ba yung nagsasalita daw sa radyo? Kasi nauulinigan daw niya yung boses ko. Sabi ko, ako nga yun. Alam mo, minamahal na mga kapatid, yung dito ko, Sir Mike, na realize nung impact yung pag-broadcast po natin sa radio. Akala natin ay walang naaabot. Kaya ako'y hinayang na mawala talaga tayo sa ere, mga kapatid. Hindi natin talaga hawak, wala tayong means, mga kapatid, wala tayong malaking salapi para i-maintain po yung AWR broadcast. Pero dito ko na-realize, mga kapatid, na naaabot yung iba't ibang uri ng mga tao, mayaman, mahirap, at sila rin po, mga kapatid, ay mayroong pangangailangang spiritual. Kaya mga kapatid, revelation of riches, the imperishable riches. And what is that imperishable riches? Yung kayamanang hindi nasisira ng tanga, sangayon sa Biblia, ay yung pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Sister Drizel, magpatuloy po tayo na maging kamanggagawa ng ating pong Panginoon. Panghuli, mga kapatid, please bear with me. Show Christ-like sympathy and helpfulness to all people. Amen, mga minamahal na mga kapatid, ipakita yung katulad ni Jesus na kahabagan sa mga nangangailangan, sa lahat ng mga tao. Amen, mga minamahal na mga kapatid.
show Christ-like sympathy and helpfulness to all people. Hindi po paimbabaw, mga kapatid. Hindi po para lang matanyag po yung relihiyon, yung organization, kundi talagang maipakita kung sino si Jesus. Kaya doon sa una, mga kapatid, embrace Christ's humility as we labor. Ito rin po, mga kapatid. At paano natin maipapakita to? Show Christ-like sympathy, mga kapatid, and helpfulness to all people. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, let us mingle. Ano po yung binabanggit sa Ministry of Healing? Mga kapatid, Christ mingle, nakihalubilo. Showed sympathy, mga kapatid. And then, later on, ang sabi, and then he bid them, follow me. Mga minamahal ko, mga kapatid, this is it. Talagang yung pagkatawag sa atin ay to show Christ-like sympathy and helpfulness to all people, so that all of them, mga kapatid, ay matikpan po nila yung kayamanang hindi nasisira. Amen, mga kapatid. Ano yung kayamanang hindi nasisira? Yung pananampalataya kay Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito na nakita natin yung pinakamabuti. Ang sabi ito, Christ into this world to show that by receiving power from on high, man can live on a solid life with unwavering patience and sympathetic helpfulness. He met in their necessities with the gentle touch of grace. He banished from the soul and rest and doubt. Mga minamahal ko, mga kapatid, ngayong umaga, ay nakita po natin yung ilang mga prinsipyo katulad ng binabanggit dito po sa Isaiah 51:3. Indeed, the Lord will comfort Zion. Kaya mga kapatid, tayo po, ay i-comfort po natin yung Zion, Sister Jennifer, na talagang it is about time. Let us comfort Zion because the Lord will comfort Zion. He will comfort all her ruins. He will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of the Lord. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the sound of melody. Mga kapatid, ngayong umaga, sa ating pong pagbubulay-bulay, nakita natin yung 4 na mga mahalagang prinsipyo kung paano tayo magiging agent ng Panginoon. Ano yung una, mga kapatid? Let us embrace Christ's humility as we labor for His kingdom. Mga kapatid? And pangalawa, mga kapatid, let us boldly proclaim, mga kapatid, God's hope to a sin-sick world. Kaya yun po yung richness, imperishable riches ng ating pong Panginoon. And be a shining beacon. Dapat ay nagliliwanag po tayo. Beacon of what? Beacon of hope. To us hearting humanity. So sa pamagitan ninyo, sa pamagitan natin, nakita na sa atin yung yung pag-asa na yan na nakay Kristong mga minamahal na mga kapatid. And finally, mga kapatid, yung pang-4, let us show sympathy and helpfulness to all people. Hindi lang po tayo namimili, mga kapatid. Kaya sabi po ni Ma'am Lita Lirag, if we gain the whole world and the riches but lose the salvation, God will give us. We need to devote time to be good steward of God, to proclaim the good news of salvation, to love God to a sinful world. Thank you, Ma'am Lita Lirag. Ngayong umaga, mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos sa ating ginawang pag-aaral at nakita po natin na talagang paliwanagin po natin. Paliwanagin po natin yung mga kapatid, yung mga ilaw na meron po tayo. Tayo po yung magsilbing beacon of hope sa lahat ng mga tao. Sa harap ng maraming mga tao upang makita ng maraming mga tao yung mga kapatid. Hindi yung iyong liwanag, kundi yung liwanag ng ating Panginoon. And in that way, ay luwalhatiin ng marami, luwalhatiin ng marami ang ating pong Ama
mga kapatid. Ano po, na nasa langit. God bless po. Ano ho? So maraming salamat sa inyo. So, binabati po natin, bago tayo manalangin, binabati po natin yung mga lahat na nakasama natin. Mga kapatid. So tayo po yung manalangin. Ako po yung nag-exceed ng 10 minutes ulit, mga kapatid. Pasensya po at hindi talaga ma-contain yung napakaraming mga impression ng Panginoon sa atin. Kung bubulay-bulay natin ngayong umaga. Kaya kung atin pong babalikan yung talata, sa Isaiah, mga kapatid, sa Isaiah, sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, Isaiah 61, verse 1, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hinirang tayo ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita. Sa inaapi, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Yun talaga yung role natin, mga kapatid, magpagaling ng mga bagbag na puso upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan sa mga bilangguan. Amen. Tayo po yung manalangin. Our great God and our Father in heaven, we are so grateful and thankful again for this wonderful opportunity to have a glimpse of the imperishable riches of our God. Thank you so much, Father. And you are calling us to be a beacon of hope, a light, and to show the sympathy of our Christ, our Lord, and to embrace Christ-like humility as we labor for your kingdom, loving Father. Maraming salamat sa ganito pong pribilehiyo na gagamitin niyo po ang bawat isa na nakarinig ngayong umaga upang maging daluyan ng kahabagan, ng pag-asa, ay pahayag ang kayamanang di nasisira galing sa atin, sa iyo, Panginoon. Tulungan nawa kami sa bagay na ito na maging gayon ang amin pong pamumuhay. At sa araw-araw, kami maging daluyan at tulong ninyo sa inyo pong gawain. Ito po ang aming pakiusap at dalangin, mahal namin Diyos. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggapin muli ang biyaya ng Ama, ang nagliligtas na pag-ibig ng ating pong Panginoon, ang walang sawang kahabagan niya para sa atin, at ang di nagmamaliw na pakisama ng banal na Espiritu, ang maranasan nating lahat ngayon hanggang sa dumating, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang aming pakiusap, mahal na Diyos, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Okay po mga kapatid, thank you so much po sa inyo. Auntie Early, good morning po. And sa buong family, God bless po lahat. And thank you so much po mga minamahal na mga kapatid. See you again tomorrow. At kung sino man yung magla-live po bukas, samahan nyo mga minamahal na mga kapatid. Kami po yung nasa camping, but we will make some arrangement para wala po tayong putol, mga minamahal na mga kapatid. So, ay titingnan po natin, panalangin po natin na si Ma'am Lynn, Ma'am Essie, habang nandito pa, ay atin pong kakausapin na kunin din yung Friday muna tomorrow. Si Pastor kasi ay nasa camping kasama po namin. Praise God! First time namin, Ma'am Essie, na sa buong camping ay meron pong stay-in kami na pastor. Ayan, praise God po. Pastorada, salamat po. Okay, God bless everyone. Thank you so much. God bless po lahat. Stay safe, mga kapatid. Bago-bago panahon, kailangan gumawa tayo ng kaparaan ng maging malakas. Si Gadgel po, may sakit, Ma'am Essie. Sana bago dumating yung camping ay lumakas na, mga kapatid. So, yun po. So, God bless po. Salamat po sa inyo, mga been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where
my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all